tanda na, sana'y di tayo Mga kapatid, kami pong mga awit mismo, meron kami mga pinaka, ano bang tawag doon, hindi naman sinasamba, pero malapit-lapit na. Yung kung pwede lang, pag nakikita mo pa rin, kahit gaano katagal na kayo magkakilala, kung pwede lang, alayan mo ng bulaklak dahil hari o reyna na. Mga kapatid, ang isa sa mga tunay na hari at haligi ng musikang Pilipino, si Ginoong Basil Valdez. Ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Wala ni kahati mang saglit na sa'yo'y may papalit, ngayon kailan may ikaw ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Mang tinatanaw, dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang mulit muli ay ang mahalin ay Kapatid, the country's premier balladeer, Basil Valdez. Hey, Bas! Parang I did not see you pa, no? Parang, please have a seat, my friend. My goodness, the one and only. Alam niyo po, talagang ganyan lang siya. Oh, yung very unassuming, very... It's always wonderful working with you. I don't get too many chances, but when I do, you never change. And it's truly an honor, Basil, na makasama ka namin dito sa show namin. It's a pleasure. Thank you for having me, Sharon. Maraming salamat. Basil, balikan natin ang naging simula ng isang icon sa OPM na tulad mo. Sa bawat yugto kasi ng professional life mo, gusto naming malaman ang theme song mo sa napakarami mong kanta. Pipili ka sana for that period from all your timeless songs and why. Okay.
during the 70s, hindi ko alam to, alam ko na yung banda na eh. Pero during the 70s pala, you were a folk singer. Tama yun. Ako lang mag-isa, para akong si Freddie Aguilar. Ang buho ko hanggang baywang. Hindi, Nagigitara ka rin? Nagigitara ako noon. I would sing 4 hours a night. So 4 sets yun. Kumikita ako ng 10 pesos per set. So 40 pesos a night. Parang malaking pera na yung araw. Ngayon equivalent to yung mga 4,000. No, 400 no. Okay, anong song ang ma-associate mo sa period? Lagi ako kumakanta ng Cat Stevens, tsaka kanta ng Simon and Garfunkel. It's Chorus, about... please. If you can do part of the chorus. And we sit and drink our coffee, casting our indifference like shells upon the shore. You can hear the ocean roar. Hindi mo imagine si Basil, di ba kumakanta nun? Folk lang ako, Ang tsaka galing! Imagine, your time naman, Bas, with the circus band. Ang circus band, wasn't it the most famous band of all dito? Parang kami yung naging side A. Oo. Parang panahon Hindi, yun. lahat side A, side B, C, and D, kayo yun eh. Yung circus band. After some time, nag-disband ang grupo. Bali, 2 years ako as a folk singer kasi I was a working student. Tapos noon yung nasa banda na ako, 5 or 6 years yung circus band. Tapos meron pa rin isang banda akong sinalihan, yung Love Life Band. Meron pa? Ako si Tilly Moreno at si Haji Alejandro. Ang aming band niyan, si Rudy Lozano, si Jerry Paraiso, yung gumawa ng Jerry, gumawa ng You, oo. Yun. Imagine that. Ay, yun ang nahalata ko, yung pinakamagagaling, mga sikat, mga secure sa kanilang posisyon sa industriya. Sila yung pinakamababait at pinaka-humble. Totoo. Totoo yun, grabe. Meron lang akong kailangan sabihin. Because Basil is too humble to say this. He has never announced it. I hope he doesn't mind my saying it. Pero for many, many, many years, si Basil, lalabas lang yan para kumanta kasi meron siyang maraming scholars. Doon niya dinadala lahat ng kita niya. Nakailan na sa Ateneo, di ba? Maraming eskwelahan niya na. I started in the 80s. 80s pa, biro nyo? Nasa mga 70 students na. In the 80s naman, na maging movie theme song, ikaw na yung, pag sinabing theme song, Basil Valdez agad yun. You came out with songs by George again. Actually, nung una si Ryan, 1979. Sabi niya, 78. Aguila. Bago yan yung Paraisong Parisukat. Naku, okay. Tapos, kasi parang tinetest ako ni Ryan kung magaling nga ako. Kasi hindi pa kami magkasundo nun eh. Sabi niya, sige, kantahin mo nga ito. Tapos nanalo ng maraming awards yung Paraisong Parisukat. Tapos tuloy-tuloy na iduyan mo from Aguila. Yes, from Aguila. And tapos sinundan na ni George Canseco, Castilyong Buhangin. Tapos yung Pagputi ng Uwak. Oh my goodness. Gaano kadalas ang minsan. Oh my God, that's my favorite. Ngunit kung pag-ibig ay Gaano kadalas ang minsan lang kamahagkan. Sindalas na rin ang dami ng bituin, waring walang hanggan. Yan yung gaano Oh my kadalas. God! Alam niyo po, si George Canseco, witness ka rin siguro dyan. I'm sure witness ka dyan of all people. Si George po, kaya may melody kaya wala, nakakabuo po siya ng ganong kagandang awitin, ganong kagandang mga letra in like 10 minutes. Kagaya nung ginawa niya yung Ngayon at Kailanman, isang verse pa lang yan eh. Tapos nung nire-record ko yung unang verse, Ngayon at Kailanman, Ginagawa na niya. nung iniinom siya at ginagawa niya yung second verse. Yan ang ginawa niya nung Diba, langis ganun? sa tubig Oo, sa ganyan. akin. Sabi niya sa akin, nandiyan na yung tugtog. Dumating ako from school, naka-uniform pa ako. Tito George, nandito na po ako. First Canseco song, 14 lang ako, bas. Sabi niya, sandali iha, 10 minutes lang. Baka mamaya buo na yung kanta. Nire-record mo yung unang tubig at langis, ginagawa na yun. Ganun talaga. Ganun siya mag-compose. He's really gifted. In the 90s naman, we come now to your inspirational songs. And he said, cast your burdens upon me. Remember, Basil Valdez. May istorya rin yan eh. Kasi Okay. I had a lot of health issues during those years. Yes, Bas. Parang ang daming beses ko nagkakasakit. Tapos yung lumabas yung kantang yan ni Cecil Azarcon, ayaw ng... Naku, voice teacher ko. Oh, yeah. Ayaw nilang isama sa album kasi religious siya. Religious. Parang, but sabi ko, pinagpursige ako, sabi ko, isama niyo yan. At least, kahit na album cut,
And it's because of that song na nag-catapult yung kanta into yung album. Naging hit lalo. Oo, naging hit. It's because of You, yung kantang You at Yes. saka yung Lift Up Your Hands. I think because there was a need na napuno mo ng mga tao naghahanap ng awit na makakatulong sa kanila to get through whatever their problem was. Tama yun. Boses ang puhunan ng bawat mga awit, pero paano mo hinarap ang naging sakit mo? Dito pa naman sa throat daw, Bas. Actually, Diba? very rare yun. Naku, pagbalik natin, dyan mo sagutin yan, Basil, okay? Kasi nakakagulat yon dahil hindi kami aware doon. So, ang sagot ko sa aming pagbabalik, wag po kayong aalis. Hindi ko natapos yung Ngayon at Kailanman. I was operated on the next day for epiglottitis. 1 in a million babies. It's a very rare.